Ayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon mga idol. Ayan, nandito na naman po tayo, Bong TV. React po tayo ngayon mga idol. Ayan, magre-reaction na naman tayo ngayon sa isang nagbabagang balita mga idol. Ayan, matapos ibulgar ni VP Sara ang lihim ng mga kongresista, Saldico, nabulgar na ang baho. Ayan mga idol, ito na yung inaantay natin. 50 billion pesos project under DPWH. Pinaiimbestigahan na sa ombudsman. Ito na mga idol. Matapos ang pamimiki ng mga materialis daw mga idol, patay na. Pinagpipiki yung mga materialis mga idol. Sigurado made in China yan. Pagka mga piki, made in China yan, sigurado. My God. Ayan, wag na natin patagalin mga idol. Panoorin at pakinggan natin ang full video kung saan ang pagkabulgar ng baho ni Saldico. Ito na mga idol. Ang naging revelasyon ni Vice President Sara Duterte patungkol sa di umano'y kinalaman ng dalawang taong kumokontrol sa budget ng buong Pilipinas. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, kumpirmadong mahaharap sa patong-patong ng reklamo matapos kasuhan ng anti-graft and corruption, matapos makumpirmang tila sangkot ito sa 50 billion pesos na mga proyekto ng DPWH na di umano'y pineke ang mga materyales. Nagsulit na sa Office of the Ombudsman ang isang corruption watchdog ng mga ebidensya kaugnay sa mga aktibidades at korupsyon di umano ng tatlong party list representative. Sinabi ni John Chiong, ang Pangulo ng Task Force Kasanag International, at hiniling nito sa Ombudsman na magsagawa ng sariling investigasyon base sa kanilang mga isinumiting ebidensya laban kina ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Garjola na kapwa nasasangkot sa korupsyon matapos madiskubre na tila nakipagsabwatan ito sa ilang mga opisyales ng Department of Public Works and Highways at tila nangatkong sa 50 billion pesos fund sa Sanay Project sa Cordillera Administrative Region. Sa nasabing press conference, inireveal ng presidente ng Task Force Kasanag International na bukod sa tila pangungurakot di umano sa pondong 50 billion pesos, tila naging substandard pa ang proyekto sa Cordillera Administrative Region dahilan para ang ilang mga project na ginawa noon sa taong 2018 hanggang 2019 ay agad nag-collapse at hindi pinakinabangan ng publiko. Tila kasabot rin di umano ang ilang mga construction company na nagsagawa ng nasabing multi-billion project. Narito ang eksklusibong report kung saan dumulog sa Ombudsman ang Task Force Kasanag International para kasuhan sa kasong Anti-Graft Corruption Practices Act sina Zaldico at dalawa pang kongresistang sangkot sa maanumalyang 50 billion project. Narito panoorin ang full video. Ito sa evidence namin na kasama siya. CWS yata. Ay, yung construction, mahirap kasi umanap ng evidence. Hindi rin nagbibigay yung mga DPWS na pumunta. Umiikot kasi kami being the watchdog. Umiikot ako sa mga DPWH kung magtatanong-tanong kahit hindi ka naman bibigyan talaga. It so happen, matagal naming nakahagilap ito. At napakahirap umanap ng evidence sa kanila kasi parang hindi ka nila bibigyan kung ano yung mga sikreto nila dyan. Sa totoo lang, kahit kayo siguro sa media, naramdaman nyo rin pag nagili kayo ng mga requirements sa DPWH, mahirapan talaga tayo umanap. Kaya ito lang yung panahon na nakakita kami ng mga ebidensya. Sa pagkakaibigan mo ba, may kinalaman yung
aking pagkakalam, as far as I know, mahirap naman sabihin na hindi na alam itong mga project nito, 50 million eh. We're not talking 1 million, we're not talking of 100 million. We are talking 50 million pesos budget. So, imposibleng hindi nila alam. Sa mga ito ba, ito'y matagal na practice o kailan lang ito? Sa palagay ko matagal na. Matagal na. So ano po ginagawa ng tungkol sa pagpapagsampal ng kaso sa Guzman? Ano ba po yung mga ginagawa ng pag-asa para naman masuportan ko na namin yung mga So far tayo naghahanap tayo ng mga evidence talaga at yung aming mga members voluntary nag-iikot din sa mga DPWH, no? Yung may mga project nagtatanong sila at kung makakuha tayo ng mga matitibay na ebidensya, yun ang gagawin nating evidence against them. Kasi mahirap pag walang documents eh. Documents is the best evidence. Paano po kung hindi kayo bibigyan wala tayo nanalo? Tama. Kailangan talaga magkalap muna ng ebidensya. Meron kami mga partnerships, no, sa ibang watchdog, no, para magkaroon talaga ng matibay na mapapasok kami at makaigi kami ng mga evidence against sabihin natin mga korupsyon na nangyari sa ating bayan. Oh, di ba mga idol, narinig nyo na, malinaw na malinaw. Hindi daw sila agad sila makakuha ng ebidensya. Mahirap daw nga kasi pag lumalapit daw sila sa DPWH, hindi daw sila parang hindi sila ini-entertain. Hindi daw sila binibigyan kung ano yung kailangan nila. Syempre hindi talaga sila bibigyan diyan mga idol Kasi kasabwat nga kasabwat. Kasabwat 'yan kasi kung hindi yan kasabwat, bakit ayaw silang bigyan agad kung ano yung kailangan nila? Diba? Diyan natin makikita talaga yung yung sabwatan. Yan mahirap sa atin diyan sa Pilipinas Pagkaperang usapan. Wala. Kahit may mamatay na tao, wala silang pakialam. My God. Diba? Ganyan. Yan ang ayaw na ayaw ni Tatay Digong, ang korupsyon. Diba? Anong sabi? Mga peking materials ang ginamit. Mga peking materials ang ginamit at puro ampaw ang ginawa. May ginawa naman kaso puro ampaw nga. Alam nyo kasi mga idol, ganito yan mga idol, ganito ang kalakaran dyan Sa pagkakaalam ko lang ganito ang kalakaran dyan. Once na may project yan, kailangan may magawa sila na mapipicturean nila at maipapakita nila dun sa tao na sabihin na may ginawa sila, di ba? Ito yung project, flood control, ganito, ganyan, gagawa sila dyan. Ang mahirap nga niyan, yung mga ginamit na materialis, gawan China. Puro pike. Yan. Kaya nung dumaan yung kunting ulan at bumaha, nasira agad yung flood control. May ginawa naman kaso yun nga lang talaga puro ampaw. Diba? Yan ang katotohanan dyan sa gobyerno natin. Example na lang sa mga public highway natin, 'di ba? Sa mga highway, 'di ba? Ang bibilis masira. Bakit? Hindi konkreto yung pagkagawa, puro ampaw. Katulad na lang diyan, 'di ba? Ito ako taga Bicol ako. Every time kang uuwi nung nagtatrabaho ako sa Maynila, uuwi ako ng Bicol, 'di ba? Uuwi ako ng Bicol. Ito example to. Diyan sa may Quezon, Calawag Quezon, Tagkawayang Quezon, laging may diyan. May inaayos na kalsada. Minsan, tumatagal yung biyahe ng bus dyan dahil may one lane lang dyan, one lane. Kasi yung kabilang lane, inaayos na naman. Di ba?
Bakit every aayusin? Kasi nga hindi maganda yung pagkagawa. Ampaw. Diyan yung pumapasok yung korupsyon. 'Di ba? Tama nga naman, gagawa tayo ng matibay na kalsada. Paano tayo kikita? Gagawa tayo ng matibay na flood control. Ilang taon 'yan bago masira. Paano tayo kikita? Yan ang sinasabi ko. Kaya ang dami-daming nagpapatayan, makaupo lang dahil bakit? May pera dyan. May pera. Once na makaupo ka sa Senado, sa Kongreso, sigurado na yan. Sigurado na. Laging may mantika ang mga bibig. Ang bibig mo, pati pamilya mo may mantika pagka isa ka sa nakaupo sa Kongreso or sa Senado. Kahit nga sa mga kahit nga sa sa mga barangay, mga kagawad, mga 'di ba? Mayroon talaga. Pero hindi ko naman nilalahat. Mayroong matitino. Tapos kung yung matino na pasali doon sa mga korap na opisyalis, mga congressman na korap, ayun, kinasuhan. Katulad kay Richard Gomez, di ba? Matino si Idol Richard Gomez nung umayon siya. Sinabi niya maganda talaga yung war on drugs ni Tatay Digong kasi nga doon mismo sa amin na ko talaga na ranasan ko kung gaano kaganda yung pinatupad ni Tatay Digong sa war on pulburon. Tapos ngayon, anong ginawa? Kinasuhan si Idol Richard Gomez kasi sumasalungat siya eh. Ayan na po ang labanan dyan. Yan na po talaga ang Kasi gusto nga nila talagang i-demolish yung Duterte. Yung grupo ni Duterte, ni Tatay Digong. Gusto nilang i-demolish. Ayaw nila nang paupuin. Ayaw na nilang mayroong Duterte sa pamahalaan, sa gobyerno. Yan ang totoo. Diba? Kaya yun. Ito, sampal to sa gobyerno ngayon. Sampal to kay PBBM. Ayan, di ba? Yan, napatunayan na, di ba? Tapos, ito si Saldico, naglabas pa sa press con niya, fake news daw yung sinabi ni Boss Villanueva. Fake news daw, mayroon ng may records. May record lahat ng sa flood control na yan, tapos sasabihin mo fake news. O ngayon ka magsabing fake news na ngayong mayroon ng mga nakakalap na ebidensya para sa'yo. At hindi lang para sa'yo, dun sa mga kasama mong kasabwat mo. Diba? Sana nga po talaga mabigyan ng katarungan yung kasi ang daming namatayan, ang daming lahat. Nawalan ng hanap buhay, nawalan ng mga gamit. Katulad nga niyan, halimbawa ako, pinag-ipunan ko yung sasakyan ko tapos sa isang gabi, pag kinaumagahan, wala na yung sasakyan ko, lubog na. Diba? Dahil sa ilang tao, buong sambayan ng Pilipino naghihirap. Nawawala ng hanap buhay. Nawawala ng mga kagamitan. Nawawala ng bahay.
E paano na lang yung mga nasa laylayan? Yung mga sinasabi nating may hirap kagaya ko. Di ba? Halimbawa, yung mga mahihirap, wala yang ipon ha, wala yang ipon. Nasira yung bahay nila. So, ano? Tutulungan ba ng gobyerno yan? Oo, tutulungan yan. Bibigyan ng ayuda yan eh. Katulad nung ginawa ni di ba? Ni PBBM. Nung humupa na nga talaga yung bagyo, ayun, nagmamadali at sinabi pang i-prioritize ang Bicol region, di ba? Kaya papatunayan yung yung i-prioritize lahat ng asset natin ipadala sa Bicol region. Lahat ng mga gamot na para sa leptospirosis ipadala, i-prioritize ang Bicol region. O di ba? Mahal niya ang Bicol region. Di ba? Siyempre ganun yan. Parang psychology lang yan. Isa-psycho ka lang. Dahil ang Bicol region ang naging cause ng pagiging kakulangan niya sa serbisyo. Ngayon, pupunuan niya ngayon. Para matabunan yung maling nangyari at masamang nangyari, tatabunan niya ngayon na ganito ang ginagawa niya. I-prioritize ang Bicol region, ipadala lahat ng helicopter, ipadala lahat ng barko, pati nga barko, huwag mong padala yung barko, baka makabangga na naman sa flood control, wala, sira na naman agad yan. Di ba? Unahin ang Bicol region, ipadala lahat ng gamot para sa leptospirosis kasi baha pa hanggang ngayon, baha pa sa Bicol. Unahin nyo. O, di ba? Tapos ito pa mga idol, ito pa, may napanood ako. Yung mga mga rubber boat. Alam nyo kung saan galing? Galing pa ng Davao yung mga rubber boat. O, di ba? Patunay lang na ang Davao kumpleto sa mga equipment pag sa larangan ng rescue mission, di ba? Kaya pala na late yung na late yung pag-rescue doon sa mga na stuck doon sa baha, no? Kasi galing pang Davao yung mga mga bangka. Ito na po yan, sana po matuto na po talaga tayo diyan sa, hindi naman po lahat ng nasa gobyerno masama. Pero ito nakikita na po natin, di ba? Nakikita natin ang daming naghihirap dahil sa kalamidad, dahil sa bagyong Christine. Tapos mayroong mga tao pa na parang wala silang pakialam na kung sino pa yung nagluklok sa kanila diyan sa pwesto nila, yun pa ang pinaglululoko nila. Tigilan na po natin yung korupsyon. Mas maganda yung pamumuhay ng gobyerno natin. Walang sabihin natin may mahirap pero hindi ganun kahirap. Yun po ang dapat nating gawin sa ating bansa. Magkaisa na po tayo. Wag po tayong sarili lang dapat natin ang iniisip natin. Lalo na sa mga nasa pwesto. Yun po ang maganda. Kasi kung maganda ang pagsasama ng mga nasa pwesto na yan, walang kurakot, walang lamangan sa isa't isa. Sabi nga niyan, sa isang pamilya, kung walang lamangan, lahat pantay-pantay, maganda ang pamumuhay ng isang pamilya. Parang pamilya lang din po tayo niyan. Sa isang bansa, parang pamilya. Halimbawa, ikaw, PBBM, ikaw yung tatay. Dapat, yung mga anak mo, turuan mo ng tama.
Ikaw yung magtuturo ng tama. O ito, wag mong gawin to kasi masama yan. O ito, hati-hati para tayong magkakapatid. O ito, sa lugar na to, bigyan natin ng ganito. Ikaw din, ganon. Walang lamangan. Di sana maganda yung ating bansa, di ba? Pero, ano lang yan para sa akin, pero hindi yan mangyayari. Hindi talaga yan mangyayari. Kahit pa sabihin natin ganyan, hindi mangyayari. Kasi nga, mayroon talagang pinanganak na na kurap. Na sarili lang ang sarili lang ang iniisip. Diba? Pero sana sa nangyaring ito, sa nangyaring kalamidad na dumating sa bansa natin, na nakita ng dalawang mata natin kung anong nangyari dahil sa kapabayaan, dahil sa kakulangan ng paghahanda, at laging iniisip natin yung tirahin natin yung ibang tao. Sa bagay, may kasabihan kasi galit ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Yun ang nakita ko dyan sa bansa natin ngayon. Para hindi makita yung pagnanakaw nila, inaano nila yung nakaraang administrasyon, yung Duterte family. Iniimbestigahan nila sa war on Polvoron. Oh, di nyo ba napapansin mga idol? Kay Tatay Digong, ano lang ang iniimbestigahan? Yung sa war on Polvoron, di ba? Wala silang inimbestiga na may kinurakot si Tatay Digong kasi wala naman talaga silang makikita. Di ba? Wala silang makikita. Anong ginawa nila? Ito instinct ko lang to mga idol sa sariling ko lang to sa sariling opinion ko lang to Ginawa nila si Inday Sarang Vice President para mayroon silang maibatong nagkurakot si Inday Sara. Di ba? Ganun lang ako lang ang nakaisip niyan. Sa sariling pag-iisip ko yan mga idol, opinion ko yan Yun lang ang nakikita ko. Ano sa tingin nyo? Pwede bang tama yung yung naisip ko? Kasi tingnan nyo na lang. Yung propose ni Inday Sara na 25 para sa 2025 na confidential fund. Doon pa lang inano na siya agad, iniimbestigahan siya. Doon sa ginawa ni Inday Sara na napaka lang Yung sa libro, 'di ba? Yung sa libro ni Inday Sara. Ginagawa nila ng issue 'yon, 'di ba? Kaso wala naman silang nakita kay Inday Sara na talagang nagkurakot. Kaya galit na galit yung mga kongresista na kasali doon sa iwan ko ba. Dapat yan yung mga mga kongresista na yan. Dapat talaga yan. Tingnan nyo din yung mga salin yan. Dapat maging transparent dyan. Hindi lang sa isang tao lang, hindi lang si Inday Sara yung inano nyo. Chinek yung salin ni Inday Sara. O anong naano nyo, di ba? Wala. Di ba? Napahiya kayo. Yan ang mahirap sa atin. Para hindi makita yung dumi nyo sa mukha, pupunahin nyo yung dumi ng ibang tao para matakpan yung mga dumi nyo sa mukha. Tingnan mo sa salamin. Tingnan mo sa salamin. Kung ano yung dumi sa mukha mo. Sa mukha nyo. Tingnan nyo, baka nandyan yung ang dumi sa mukha nyo. Baka nandyan yung 3 mukha sa 1,000. Baka pagtingin mo sa salamin, nandun yung ba't ang dumi ng mukha ko, yung 3 mukha nang nasa 1,000?
O, di ba? O, ano kayo ngayon? Ano kayo ngayon? Ayan na. Umpisa na yan kay Saldico. Sabi nga niyan, marami pa daw susunod. Umpisa kay Saldico. O, di ba? Palakpakan natin yan, di ba? Good job. Good job. Good job yan. Task Force Kasanag. Ayan. Palakpakan natin yan, ang Task Force Kasanag International. Ayan. Sila po yung nagkalap ng mga ebidensya para mapatunayan at makasuhan tong mga kurakot na to, no? Ayan, congratulations po at shout out po sa inyo. Sana po ay tuloy-tuloy na po yan, mga boss. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong nyo na masugpo ang korupsyon sa bansa natin. Ayan, palakpak po para sa inyo mga idol. Ayan, dapat ganyan. Ganyan ang mga nasa gobyerno, di ba? So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa mga bago nating subscriber at sa mga dating subscriber natin. Of course, thank you so much po sa inyong lahat at sa mga kaibigan natin dito sa YT, sa YouTube. Maraming salamat sa inyong mga idol at lagi po natin tandaan, God is good all the time at ingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga kapwa ko OFW. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon mga idol, ingat po tayo. God bless us all. Bong TV po, nag-iiwan sa inyo ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon at magandang araw sa lahat. Bong TV is now signing off.